Yun, magandang hapon mga Dods. Ngayong hapon mga Dods ay i-review natin itong bangka natin na tourist boat namin. Kasi maraming nag-message sa atin, nag-request na kung pwede ko daw ba i-review kung paano yung pagkakalagay ng settings ng manobela. Tapos yung sa starter niya. Tapos yung sa ilalim daw tingnan din. So, eto na mga Dods. Bali dito muna tayo sa labas. Bali ito yung pinaka ano yung mga Dods, hélice niya. Ayan. Makikita nyo. Yung pinaka housing niya mga Dods ang ginamit ng kuya ko is stainless. Tapos yung hindi ko lang alam kung anong haba nito yung lawit niya. Pero yung hélice niya yung mga Dods ay D20 yung laki. Ayan, Racer ang nakalagay dyan. Oh. May nakatatak pa yan dyan. So, ayan. Tapos meron siyang ano mga Dods, palikpik. Tinatawag din ng palikpik. Pinalagyan ng kuya ko ng palikpik gawa ng para pag tumakbo daw hindi bumabaon yung pinakahulihan. So proceed tayo dito. Ito yung water cooling niya mga Dods. Yung water cooling niya. Ang ginamit na bakal, ang ginamit din dyan ay stainless din mga Dods. Yan. Pero hindi siguro pure stainless kasi yung iba kinakalawang pa. Yung sa pag-welding lang, yung palikuan kasi welding yan eh. Yan. So, akyat tayo doon mamaya-maya. Tingnan muna natin yung pinaka side view niya. So, yan ang ano niya, pinaka kamaruti niya. Ganyan yung design. Kamaruti niya yan, oh. Makikita nyo. Parang tempered yan mga Dods na kulay blue. Yan ang kamaruti niya mga Dods. So, makikita niya. Yan. Tapos yung upuan niya kasya dyan yung waluhan na tao. Waluhan siya. Kabilaan walu-walu. So kumakarga ng ano yan mga Dods, kumakarga ng siguro 20 katao. Yung capacity lang nito. Yan. Yung forma na itong mga Dods ay kinuha sa Palawan. Kasi yung mga boat sa Palawan, sinearch namin sa Facebook, nakikita namin. Doon din kami nagkuha ng idea kung paano gayahin. Kaya ginaya ng kuya ko. Pero yung mga batik nito, kuya ko na lang yung naghubog niyan, nagkabit. Kami natulong-tulong na lang din kami. At para nga hindi bumalik, mga Dods, nilagyan ng welding na stainless. Yan o. Kung nakikita nyo, binutas dito sa gilid. Yan. Tapos ginwar ni doon. Hanggang sa hulihan yun mga Dods. So akyat tayo sa taas. Uy! So wag natin ikakat ang video para tuloy-tuloy tayo. Meron siyang tatlong bodega maliit yung sa unahan. Yan. So sa may gitna. Tapos ang ginamit pala namin pintura dito mga Dods ay Versatex. Versatex paint, kaya medyo magara siya para hindi madulas sa mga mga guests. Yan. Tapos meron siyang pinakamaliit na breather dito or pasukan ng hangin din para maginawa sa makina. So meron pa pala siyang bodega dito sa taas. So ganyan ang style ng kamarutin ito mga Dods, kung makikita nyo. Nagpaliit siya. Tapos yan. Tapos may patong pa siya dito. 'Di ba? Forma. Tapos proceed tayo mga Dods dito na. Dito na tayo sa may manobela niya. Yan. Medyo nakalak pa. Yan. Dito sa ilalim mga Dods, yan. Merong tong yan, tinakatangke ng tubig kasi kumbaga yung tubig talagang umiikot sa makina para maganda talaga ay tabang. So pinaka-radiator niya yan. Ang ginawa ng kuya ko dito sa radiator is lang, yung pinaka-buya-buya ba. Yan, bali dyan lang umiikot yung tubig galing sa water cooling sa labas. Kumbaga umiikot sa block ay tabang. So may sagap yan mga Dods. Yung pinakasagap niya doon
Hindi ko na ano kasi explain sa inyo kanina. Yung pinakasagap niya, may sagap to mga dude eh. So yun ang pinakasagap niya mga dudes. Yan. Bali alat naman yung kumukuha, yung pumapasok dyan. Dito na hanggang tambutso lang siya para ilabas niya doon. Tapos ito yung pinakamanobela niya mga dudes. Yan. Ito yung pinakamanobela niya. Hindi ko alam, yan, dinugtungan lang namin dito ng parang ano to, hindi, ano pa. Parang ano ba to? Ball joint yun, naka-ball joint yan mga dudes. Naka-welding. Tapos, ano to mga dudes yung pinaka parang housing niya, may butas to kasi may tornilyo to. Yan. Tapos yan o. Maliit lang, hindi ko alam kung saan nakuha to ng kuya ko yung ano na to, yung gearbox na to, maliit lang siya. So, yan lang, ginawan lang namin ng kahoy. Yan. Kahoy na nakaano sa may dito, pagitan ng transmission niya. Yan. Tapos yun lang. Nakakawit na siya dito. Hanggang doon, nakatawid na yun doon mga dudes, papuntang hulihan. Tapos sa mga kambiyahan niya naman, ang simple lang mga dudes, yan lang oh. Tutok talaga. Yan, tutok. Yan, simple lang. Mga tutok talaga yung kambiyahan niya. Yan, kasi dito nung upuan eh. Tapos ito naman yung clutch. Yung clutch na to, nung una pa lang mga dudes, hindi namin kung baga nung kinabit namin, hindi namin magawa ng kung paano ba. Kasi matigas yung unang apak, matigas. Pero nung huli nung huli, kailangan pala maluwag dito mga dudes. Yan. Kailangan pala maluwag yan dyan para makalaro-laro. Para makalaro-laro siya. Nung ano kasi nilagay namin yan, sinubukan namin i-fix, naka-winding dito. Hindi pala siya bumababa. Kasi nga, maganda pala may parang tainga-tainga kung tawagin. Ayan o. Ayan, bali dito ako pwesto. So, paapakan mo lang ng ganyan. Bababa na yan. Ayan. Tapos ito, gaganunin mo lang. Parang ganun lang ang posisyon yan mga dudes. Ganun lang yung posisyon niya. So, yung makina na ito mga dudes, nakakabit dati sa kabilang bangka namin na binili sa Palawan. So, binara yun. Pagka bara, kinuha namin yung makina. Ikinabit namin dito kasi kondisyon to mga dudes. Kondisyon ng makina na to kasi bumabiyahe pa siya sa Palawan. Tapos yung inilagay doon sa isang boat namin na galing Palawan ay nabili ng kuya ko. Yung 6BB1, medyo malaki dito yun. Tapos ito yung battery niya mga dudes. Yung battery niya naman, nasira kasi mga dudes ang pinaka ano niya. May starter naman siya pero nasira, parang nasunog yata ang pinaka-starter niya. Pero pag i-charge namin to ng isang beses, magagamit namin ng 2 weeks mga dudes. Yan, 2 weeks. Ang gusto ko sana mangyari, lalagyan na lang namin ng solar para hindi na siya akyat baba. Yan lang, simpleng ano lang setup niya namin mga dudes. Yan lang. Yan. Yan, ganun lang. Ito yung itong wiring niya. Yung wiring niya galing sa dito sa may pinaka ano niya dito. Basta may tawag doon, hindi ko alam mga dudes kung anong tawag dito. Yan nakalagay kasi. Para sa starter yon. Alternator ba yon? Yun din yan. Ano po alternator yun eh. Yan, tapos yun. Yan na yung mga settings ng mga dudes. Dito yung mga voltmeter niya yan. Para sa langis niya dyan. Yan. Nakikita mo habang tumatakbo yan. So, yun lang mga dudes. Thank you so much. Next, i-review natin yung isang boat namin naman na starter din. Yan, simple lang yan. Simpleng mga setup lang ba.